People, hello words and hello Philippines, it's me again guys, Lit 138. Hello guys, kumusta po kayo? Shout out sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Kung nakikita nyo po ang video na ito mga kababayan, this is good news for everybody. Ang Pangulo ay pumunta po ng Zamboanga, Sibugay, no? Naglibot at in-inspect guys yung na smuggled na bigas dyan sa isang warehouse dyan po sa Zamboanga. Yan po ay walang sapat na papel at nakumpiska po ng gobyerno. Yung mga bigas na nakita nyo ngayon mga kababayan, yan po ay ilalagay sa DA, of course sa Kadiwa, at ipapamigay sa mga kababayan natin, mga porpis. Nagpunta ang Pangulo, binigay niya po yan dyan sa Zamboanga. Hindi lang po yan, nagbigay po siya ng milyones ang mga kagamitan sa ating mga magsasaka, especially sa mga LGUs guys na nakatanggap ng mga cheque, no? So congratulations, tinabla talaga ng Pangulo ang mga smuggler, mga kababayan. Nakita nyo yan? Mga bigas na yan, smuggle po yan. Kaya pinamigay ng ating Pangulo sa ating mga kababayan na porpis. Ayan o, sana all na lang mga kababayan. Tingnan nyo ito. Diba? Ang galing ang daming bigas yan mga kababayan So pakinggan po natin ang kanyang talumpati sa ating lahat mga kababayan. This is good news. Di ba? Sasabihin nyo walang nagawa ang Pangulo. Ayan yung mga bigas na smuggled, nakumpiska na ng gobyerno. At siyempre guys, saludos sa BOC at sa ating mga ibang authorities na talagang matyaga at magtrabaho para hanapin itong mga salot sa lipunan. But anyway guys, bago nyo panoorin ang kanyang talumpati, and don't forget guys to likes and comment at to favorite, follow nyo na rin ako kung gusto nyo. Salamat po. See you again guys on my next video upload updates. Bye bye baboos! At bukod pa dyan mga kababayan, sa pagpunta ng Pangulo dyan po sa Zamboanga, namigay din po siya ng kagamitan, At hindi lang po sa kagamitan, kundi nagbigay rin po siya ng milyones sa mga LGUs dyan po sa Zamboanga. Wow, di kayo naloka. Ganyan kabait ang Pangulo. Basta sa aking nakikita sa mga videos niya guys, dahil in-upload ko yan sa aking YouTube channel, bawat pagpunta niya sa bawat region guys, ay mayroon po siyang mga dalang mga ayuda, pasalubong sa bawat region. Tulad po ng mga pagbibigay niya ng mga binhi, fertilizer, mga machineries, ganun. At mga milyones na mga cheque, mga kababayan. Ito po ang gusto ko sa Pangulo Hindi lang po bumisita sa isang lugar. Talagang may dala-dala talagang pasalubong. No? So katulad niyan mga kababayan, nagbigay ng susi. So ibig sabihin, sasakyan po yan. At siyempre mga kababayan, lingid po sa ating kaalaman, ang Pangulo talaga ay nakatutok po siya sa magsasaka, no? Yan, na ano bang binigay ng ating mahal na Pangulo? Ganun siya kabait. At talagang number one priority niya, mga kababayan, ang yung magsasaka, yan, cash assistance po yan. Yung mga hawak nila, mga kababayan, agay, naku po. And of course guys, ayan pa nakikita nyo ang mga cheque. Talaga namang sana all. Saan kayo makakita niyan mga kababayan? Only the Marcos administration lamang. Tulad niyan guys cheque pa more. Ay wow. Ayan. Biro nyo yan 100 ano yan? Millions 101 millions mga kababayan galing sa land bank. And then of course, nako, cheque pa more. Wow, sana all. Ganyan siya guys kabait. Talaga namang wow, napakaswerte itong mga LGUs na ito Sana po mapunta yan sa tamang pupuntahan mga kababayan.
Wala akong ibig sabihin pero sana po magamit sa ating mga kapwa Pilipino din sa dyan sa Zamboanga. So congratulations sa mga nakatanggap ng cheque galing sa pamahalang Marcos. So yun guys, pakinggan po natin ang kanyang talumpati and congratulations sa inyong lahat. Wow, social, sana all. Cabinet man, nandito si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at ang ating mga congressman, Zamboanga City 1st District Representative, Mayor Adan Olaso. Wala si Kong Manny because the budget hearings, this is the first day of the budget hearings, I think that he's sponsoring. Kaya hindi siya makarating, but he knows that we are here. At ginagawa niya lahat para makatulong ang ating City Mayor, Mayor Dalipe. Thank you for the welcome that you have given us. The NFA Administrator Roderico Bioco, the hometown audience. The Bureau of Customs Deputy Commissioner Juvie Max Uy, ang ating mga kasama sa pamahalaan, ating mga benepisyaryo ng 4Ps na ating binibigyan ngayon. Wow, congratulations po. Bigas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ay nakita po ninyo, ito po lahat ay kaya't namin ay pamimigay ay dahil alam niyo po ang inuuna ko sa lahat ng ginagawa ng gobyerno, ang inuuna ko talaga ay ang agrikultura. Kaya pagpatuloy natin na may sapat tayo na pagkain para sa buong Pilipinas at bukod pa doon ay kailangan ay kayang bilhin at hindi masyadong mahal, kayang bilhin ng ating mga kababayan. Kaya pinapaganda natin ang sektor ng agrikultura. Pinapaganda natin ang ating produksyon, pinapaganda natin ang cost of production, tinutulungan natin ang mga magsasaka upang pagandahin ang kanilang ani. Ngunit hindi lamang yan ang kailangan gawin para maging maganda ang presyo ng bigas. At kasama na diyan ay kailangan natin higpitan ang pagbantay sa mga illegal na imported o smuggled na bigas. Kasi po, ang nangyayari po, itong mga smuggled na bigas, yung may-ari niyan, hindi po nila ipagbibilihan. Mag-aantayan, iipitin nila yung supply hanggang tumaas ang presyo. Yun yung nakikita natin, kaya nagtaasan ang presyo ng bigas. Tama. Dahil yan ang kanilang ginagawa. Kaya sabi ko sa ating mga kasama sa customs, ko sa kanila, kailangan higpitan ninyo ng mabuti at huwag kayong papayag na may pumapasok na smuggled na bigas. Ngayon, ito ang mga nahuli ng ating customs. Nakita nila, inimbestigahan nila ng mabuti at nakita nila na mayroong ganitong klase. Ang lahat-lahat dito sa nahuli dito ay 42,120 bags. Tama ba yun? Yes, 42,100 bags ng ganito. Kaya sabi namin, may proseso. Ginawa namin ang proseso. Ang proseso na ganito ay sasabihin, doon sa nagpasok, magpaliwanag kayo. Saan galing yan? Saan kayo nagbayad ng taripa? Saan kayo nagbayad ng tax ninyo? Saan kayo lahat ng mga pangangailangan ng dokumento? Natapos na po ang 15 days, hindi po sila makasagot. Ayun. Kaya kinuha na namin, Yehey! kinuha na ng gobyerno, kinuha na ng customs, at ginawang donation sa DSWD at gagawing donation ng DSWD at ng gobyerno. Yeah, congratulations po. Ito po, meron pong, dahil nandito tayo sa NFA, itong napag-usapan na the mayor mentioned na meron tayong ginawang price cap dahil masyadong masyadong mabilis ang pagtaas ng presyo ng bigas, sabi namin hindi na kaya ng tao. Kaya pinalitan natin, dinagyan natin ng price cap, sinabi natin sa lahat, huwag kayong bibili, yung mga konsumo, sabi ko huwag kayong bibili
ng lampas doon sa price cap dahil hindi sila dapat nagbebenta ng lampas sa price cap. So yun. Ngayon nag-aalala ang mga magsasaka. Paano naman kami? Dahil kung mataas ang price cap, mababa rin ang benta namin ng aming palay. Kaya nagkakaproblema kami dahil ang NFA bumibili lamang, ang authorized lang sila bumili 19 pesos. Sabi ko, nung nakikita ko, sabi ko, baka mahirapan ng kumita yung mga magsasaka. Kaya kahapon lamang ay pinalitan natin at ginawa natin ang pagbili ng NFA 16 pesos to 19 pesos para sa wet na palay at 19 pesos hanggang 24 para sa dry na palay. Wow. Kaya tataasan natin ang pambili para sa mga farmer. Yun ang aming talaga naman tayo nakikita natin. Hindi lang po kasi dito sa Pilipinas yan. Ang nangyayari, nag-aabang ang mga iba't ibang bansa sa Asia sa darating na El Nino sa susunod na ilang buwan. Kaya nakikita na namin na pagdating ng El Nino, medyo nagtagtuyot, hindi maganda masyado ang magiging ani dahil hindi umuulan ng sapat. Kaya lahat ng mga iba't ibang bansa sa Asia ay tinitiyak na meron silang reserve, meron silang buffer stock. At kaya't naghahabulan, kaya't nagtaasan ng presyo dahil lahat, ang Indonesia bumibili, ang China bumibili, tayo bumibili, Thailand bumibili, Singapore, lahat bumibili. Kaya't sabay-sabay silang bumibili, sabay-sabay sumasabay din ang pag-akyat ng bigas. Kaya kailangan natin lagyan nga ng price cap. Kaya yan po ang ating ginagawa. Yan ay lagi natin tinitignan na hindi lamang dahil lagi natin napapag-usapan dapat pagandahin ang production ng mga magsasaka. At lagi kong pinapaalala sa lahat ng mga kasamahan ko, hindi lamang na kailangan na may sapat na pagkain, ay kailangan may presyo na kayang bilhin ng taong bayan, unang-una. Pangalawa, na may magandang hanap buhay naman ang mga magsasaka. Kaya yan ang tinitiyak natin. At titignan po natin sa habang tumatakbo ang panahon, titignan po natin na paano na ang magiging mga pangangailangan ng ating mga kababayan para naman ay hindi natin masasabi na ginutom na ang mga Pilipino dahil hindi sapat ang bigas. Nandito po, nakikita po ninyo. Ito yung mga nahuli. Ito po yung mga iba na kakabili lang ng NFA. Itong season na ito. Yes. Kaya makikita ninyo, pupunuin nila itong warehouse. Dagdagan natin, gagawin natin mas malaki ang buffer stock para medyo hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. Yes. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsalubong sa akin dito. Ako ay nag-inspeksyon lamang at makita talaga kung ano ba ang nangyayari, hindi lamang doon sa NCR, sa Maynila, kung hindi pati na rito, sa kabilang dulo naman ng Pilipinas, dito sa Zamboanga, para naman makita natin na lahat ng ating mga kababayan ay nasusuportahan at kung sino man ang nangangailangan ng tulong, ay nabibigyan ng tulong. Ayan po ang inyong pamahalaan. Ito yung gobyerno po ninyo. Andito po kami lahat at ginagawa po namin lahat upang makatulong na maging maganda ang inyong mga buhay. Kahit tayo'y dumadaan sa kahirapan, ay nandito pa rin ang gobyerno ninyo upang tumulong.